Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki ang gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo naman ang katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Yan, pampagising po yan, no? Para makita mo kung gising ba ang iyong katabi, no? Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Unang linggo ng Adbyento. Unang araw din ng panahon ng Adbyento. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Marahil narinig nyo na ang kwentong ito. At marahil alam nyo na rin ang aral ng kwentong ito. Pero magandang paalala ito ng ating pagbasa, ng aral na matututunan natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. At ang kwento ko ngayong linggo ay tungkol sa tipaklong at langgam. Nakita na ba kayo ng tipaklong? Langgam. Isang araw ng tag-init, may dalawang insektong abalang-abala sa kanilang buhay. Isa ang tipaklong na abalang-abalang magligaya sa buhay. Magligalig sa buhay. Wala siyang ginawa kundi ang magsaya, tumalon-talon at magpalipat-lipat sa halaman. Nanginginain at lahat ng kanyang makita, wala siyang inatupag kundi ang magpakasaya. Yan ang tipaklong. Samantala, ang langgam naman, walang inatupag kundi ang magbuhat ng makakain. Kahit saan sumusuot, makahanap lang ng pagkain. Kahit gaano kalaki, papasanin. Dinadala sa kanyang likod hanggang mahatid sa kanyang tahanan. Walang inatupag ang langgam kundi mag-imbak ng pagkain. Sa dalawang insekto, sino po kayo? Hello.
Oh, bahala kayo, no? Dinescribe ko na. Yung sa dalawa, no? Natatawa tayo kung sino tayo doon sa dalawa. Tipaklong o langgam? O, bahala kayo. Ha? At dito na, napansin ng tipaklong ang ginagawa ng langgam. Kaya nga ang sabi ng tipaklong, sa langgam, wala kang inatupag, kundi ang magtrabaho. Para sa nang iyong buhay, kung puro ka lang pagpapahirap. Tingnan mo ako, namumuhay sa sarap. Habang karga-karga ang isang butil ng bigas, sumagot ang langgam. Sabi niya, hindi lang ako nagtatrabaho. Ako ay naghahanda. Dahil dadating ang panahon, ako naman ang magsasaya. Hindi pinansin ng tipaklong ang sinabi ng langgam, kaya nagpatuloy ito sa pagpapasarap sa buhay. Isang araw, dumating ang tag-ulan. At habang pagod na pagod, magpalipat-lipat ang tipaklong para maghanap ng masisilungan, kanyang naalala ang langgam. Pinuntahan niya ito sa kanyang tahanan at pumiling na siya'y pasilungin. Ngunit, hindi siya tinanggap ng langgam sapagkat punong-puno ang kanyang bahay ng pagkain. At dito napagtanto ng tipaklong ang ibig sabihin ng paghahanda. Sabihin nyo nga po, paghahanda. Iyan ang aral na ating matututunan sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Yung narinig nating kwento, pambata. Hindi ba? Bata pa tayo, alam na natin yung kwentong yan. Pero ang aral, pang matanda. Simula bata, tinuturo na sa atin ang kahalagahan ng paghahanda. Pero ang tanong, natuto ka ba at nagtanda? Hello? Ano mo ngayon katabi mo? Nagtanda ka ba? Mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ay hindi malayo sa kwentong ating narinig. Ang sabi niya, noong panahon ni Noe, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na hindi nila namalayan. Dumating ang baha at tinangay ang lahat. Hindi malayo sa kwento ng langgam at tipaklong yung nangyari na kinukwento ni Jesus sa ating unang pagbasa. Hindi ba noong panahon ni Noe? Kilala niyo ba si Noe? Sino si Noe? Yung gumawa ng daong, bangka o arko. Noong panahon ni Noe, nagsisikain, nagsisiinom ang mga tao, nagsasaya, walang pakialam. Hanggang sa pumasok si Noe sa daong. Umulan, binaha, at tinangay ang mga hindi naghanda. Ganito daw ang pagdating ng anak ng tao. Walang nakakaalam kung kailan. Kaya naman, ngayon pa lang tayo ay pinaghahanda. Tinuturuan naman tayo ni San Pablo sa ikalawang pagbasa kung ano ang dapat nating gawing paghahanda. Sabi niya, layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sabi pa ni San Pablo, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya at pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Yan ang dapat nating gawin. Talikuran na ang kasamaan at mamuhay sa kabutihan. Yan ang paghahanda sa isang matuwid na pamumuhay.
Hello. Ang ganda ng paalala, no? Ang ganda. Kung meron kang ginagawa ngayon na hindi maganda, anong sinasabi? Talikuran mo. Talikuran, iwan, at magpakabuti. Katulad na lang ng panghihikayat ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Anong sabi niya? Ang lumalakad sa landas ng Panginoon ay sasagipin niyang lubos. Lumakad sa landas ng Panginoon. Tigilan mo na yung paglalakad sa landas ng kasalanan, sa landas ng kasamaan, at lakaran ang landas ng Panginoon. Yan yung magandang paalala sa atin. Ngayong panahon ng Adbyento, isang paghahanda ng ating sarili. Lalo pa, tayo ay magkakaroon na rin ng bagong taon. Di ba? Isang buwan na lang. Bagong taon na naman. Kaya naman, paanyaya na to ng paghahanda na iwan mo ang iyong lumang buhay. Lumang buhay. Dalawang bagay ang nais o pwede nating matutunan sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang bagay. Una, gusto ng Diyos malaman natin ang ating oras ay limitado. Sabihin nyo nga po, limitado. Never entertain the thought that we have a lot of time because life is short. Maikli lang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. At bago natin malaman, baka huli na ang lahat. Kaya ang dami nagsisi noong dumating ang huli. Di ba? Yung mga hindi nag-aral noon, sa huli, nagsisi. Yung mga bumagsak dahil hindi nagsumikap, sa huli, nagsisi. Yung hindi nakapagpatawad noong buhay pa, sa huli, nung namatay na, nagsisisi. Gusto malaman ng Diyos o gustong ipaalam ng Diyos sa atin ng ating oras ay limitado. Maikli lang ang buhay. Kung may gagawin ka bukas, gawin mo na ngayon. Pangalawang sinasabi, tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, ay gusto ng Diyos gamitin natin ang panahon ng mabuti para walang pagsisisi. Gamitin ang oras ng mabuti para walang pagsisisi. Itong madalas nating nararanasan. Yung ayaw mong kumilos sa ngayon. Like iniisip mo, may bukas pa. Iniisip mo, may pagkakataon pa. Tandaan, kung paano ka nabubuhay sa kasalukuyan, ay paghahanda sa iyong kinabukasan. Ulitin ko po, kung paano ka nabubuhay sa kasalukuyan, ay paghahanda sa iyong kinabukasan. Kung ikaw ay tamad ngayon, bukas, anong haharapin mo? Nganga. Kung ikaw ay nagsisipag ngayon, kinabukasan, anong haharapin mo? Ginhawa. Mamili ka lang, nganga o ginhawa? Nganga. Diba? Kung ano ang buhay mo ngayon, yan ang paghahanda mo sa kinabukasan. Iyan ang magandang paalala. Kaya nga, madali naman makita ang iyong kinabukasan. Tingnan mo kung anong ginagawa mo ngayon. Pakitingnan nga yung katabi ninyo. Tingin mo ba may kinabukasan pa yan? Ha? Tingin mo ba? O bukas na magigising yan? Ay, ayun lang, no? Yun lang. Matuto na tayo sa mga paalala sa atin
habang may panahon. Kanina, sinindihan natin ang kandila sa korona ng Adbyento na sumasagisag sa pag-asa. Hope. At ito ang pag-asa. Yung sinasabihan ka pa lang ngayon para kinabukasan, meron kang aasahan. Naalala niyo yung mga nanay ninyo, nung araw sinasabihan kayo, anak, mag-aral ng mabuti. Anak, magsipag. Anak, magtiyaga. Anak, galingan mo. Ano pa yung mga paalala sa inyo? Hindi ba? Kung pinakinggan mo yon noon, kung sinabuhay, sinaisip at sinapuso mo, edi ngayon, masaya. Edi ngayon, ginhawa. Tama ba? Iyan ang pag-asa. Yung paalala sa atin ngayon, para bukas hindi tayo nganga. Para bukas hindi tayo malungkot. Para bukas tayo ay magsasaya. Maghanda ka na ngayon. Ano yung paghahandang tinuturo sa atin? Lumakad sa daan ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan, kung paano ka nabubuhay sa kasalukuyan, ay paghahanda sa iyong kinabukasan. Amen? Amen. Magsiupo muna po sandali. Nais ko lang pong anyayahan po kayong lahat sapagkat ang ating mga kabataan ay mayroon pong fundraising project at sila po ay nagbebenta ng mga t-shirts. O, lika. Ito pong t-shirt na ito ay gagamitin po para po sa mga proyekto ng ating mga kabataan. O, ito po ang ating Soledad t-shirt. Yan, sa harapan, keeping the faith in silence. Ibig sabihin, kahit katulad ng Inang Soledad, tahimik na nagluluksa, nananampalataya. So ito po yung t-shirt na binebenta ng ating mga kabataan. Black and white color po ito. Tapos meron din tayong polo shirt. Yan, meron din pong polo shirt. White and navy blue naman po. Yan, ito po yung ating polo shirt na may nakaborda na imahe ng ating mahal na ina. Ayan. At meron ding keychain o bag charm, no? Yung mga kabataan ngayon, gaya ng mga uso, no? Ganito po. Naka-flash po ang presyo. Pakitingnan na lang po. Suportahan po natin ang mga kabataan. Ito po'y magagamit para sa mga programang paparating at proyekto ng ating mga kabataan. Lalo-lalo na sa kanilang palabas na panunuluyan ngayong araw ng Kapaskuhan. Kaya po, kung kayo po'y interesado na suportahan at makabili ng mga t-shirt natin, Soledad shirt natin, mag-message lang po. Yung mga nasa online, mag-message lang po sa ating mga social media pages. Kayo naman po mga parishioners natin, sa opisina po, available po ito. Mga ito, small to large, 500 pesos. XL to double XL ay 550 pesos po. Samantala yung polo shirt naman natin, ang small to large ay 600 pesos at yung XL to double XL ay 650 pesos. Muli po, ito po ay para sa mga programa at mga activities po ng ating mga kabataan sa ating parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.